Magandang araw mga ka-stroke. Ayan, panibagong araw at panibagong episode. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano naman lalakasin at itatama ang paa sa paglakad. Ayan. Ilang exercises lang po yan. Yan po ang napakabisang exercise. Ganito ba lakad mo? Ayan. Ganyan. O kaya kinakaladkad na ganyan. Ayan. So, baguhin natin yan sa pamamagitan ng mabisang exercises. Ayan. So, akin pong ibubunyag sa inyo yan kung paano. At para po tayo ay makalakad na ng maganda at makapunta rin natin kung saan natin gustong pumunta. So, kung bago ko pa lang po sa akin channel, please subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ng mga stroke na lumalaban. Okay? Samahan nyo ko guys hanggang sa uli at marami pa akong sasabihin. Alright! My stroke journey. Daily life. How to fight the stroke. And stroke recovery book. Ito na po. Papakita ko na po sa inyo kung paano number 1 exercises. Ayan. Para gumaan ang paa. Kasi kaya natin kinakaladkad ang ating paa na tinamaan ng stroke kasi ay mabigat at namimigat pa yan kapag matagal tayo sa pwesto. So ganito po ang gagawin natin. Unang-una, iangat natin ang tinamaan ng stroke. Ayan. Kung maiangat nyo ganito po. Ayan. Ayan. Pag-angat na ganyan, iuuga pong ganyan. Ayan. Paulit-ulit po yun. Ganito po. Iangat pong ganyan. Uga. At doon naman po sa hindi pa masyadong naiangat, ay pwede natin gamitin ang dalawang kamay na magkatagup na ganyan. At yayapusin dito sa tuhod. Ayan. Iangat na ganyan. Ayan. Ayan. Tapos, igaganyan na yan. Katulong din ang kamay yan. Ganyan po. Pero mas maganda kung walang tulong. Yung magagawa mo na ng walang alalay. Kaya yung nakaupo ka ganyan. Pwede ka samantalang naka-slant na ganito. Tapos angat ng paa, uga. Ayan. Mararamdaman nyo po ang sakit niyan dito. Pero yun po ay titiisin ninyo. Talaga po masakit yan. No pain, no gain. Ayan. Ganyan po. Ayan. Pwede nyo pong bilangan siya. Ganyan. 1. Baba. 2. 3. Ayan. 4. And 5. Iniuga po siya. Ayan. Ayan. Iuga po. Medyo mabigat po yon kasi yan naman yan ng stroke Pero napakabisa po niyang magpagaan ng paa. Alright? Number 2. Ayan. At iaangat po natin ang ating paa na tinamaan ng stroke. Yan po ay kung kaya nyong iangat. Doon po lang po sa may kaya. Yan. Ganito po ang gagawin. Matagal po siyang nakaangat. Tapos bibilangan po siya natin ng pwedeng 5 times. Pwede rin 10 times. Parang ganito po. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos baba. Tapos, angat ulit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kakangalay Nakakangawit yan. Masakit kasi dito sa ibabaw. Tsaka dito sa may singit. At dito sa tabi. Ayan. Nakangat pong ganyan. Tapos bibilang po kayo ng 5. Pwedeng 5 to 7. Ayan. Nakaangat. At yan po ay mabisa po yan. Talagang malaki may tutulong yan para mapagaan ang inyong paa na tinamaan ng stroke. Ayan. Ayan po ang isang technique dyan para hindi kakalad ka rin ang paa.
Alright? Ngayon, kung hindi naman maiangat pa, ay pwede rin natin gamitin ang ating kamay. Ayan. Pero alalay na alalay lang siya, nakaganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Baba. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan po. Katulong po ang kamay. Yun po ng aking mga pinakita, mga simpleng exercise ay talagang totoong magpapagaan ng paa. At yan po ay kung kailan ko rin lamang natuklasan. Ako po ay halos almost 3 years na kinakaladkad ko pa rin ang aking paa. Pero nung natuklasan ko po mga bagay na yan, exercises sa paa na yan, ay talagang gumaan po ang aking paa at nailakad ko po siya ng tama. Ngayon po, nagka-problema naman ako doon sa foot drop, pagpatak ng paa. Tama yung aking hakbang, nililiko ko ng aking tuhod, kaso yung patak ng paa ay mali. Ayun. So kaya gumamit din ako ng foot drop. Meron pong na-order tayo niyan sa mga online, sa kagaya ng Lazada. Meron po diyang ma-order tayo na foot drop. Ayan. Inyo rin po lamang titingnan ang kanyang record kung maganda ang kanyang item. Ayan. Review. Ayan. So, yun po nga, at ako po, kahit po bagamat ako'y nakakalakad na ng ayos, ay ako po ay gumagamit pa rin ng cane. Pag ako ay lumalabas, kagaya ng pupunta sa malayo at nasa karamihan ng tao, ay ako po ay gumagamit ng cane. Kasi po, tayo po mga na-stroke, ay madali na po tayong matumba. Masagi lamang po tayo ng konti, ay tayo po ay siguradong matutumba. Di bali kung may kasama kang alalay, o may kasama mong asawa mo, o yung anak, maaalalayan ka, pwede kang hindi magtungkod. Pero kung ikaw lang naman mag-isa, ay iba'y kailangan mo pa rin mag-cane. Huwag ka pa rin masyadong magtitiwala sa iyong paa, na porket ikaw ay nakakalakad na, ay ibig sabihin, ay ikaw ay malakas na. Ayan, kailangan din po natin ang ating seguridad. Lagi tayong magdala ng tungkod. Ngayon, kung inaakala mo na talagang matatag na ang iyong balanse at ang iyong paa, abay talaga pwede ka lang hindi magtungkod. Isa ka na normal. Balik ka na sa normal. Ako po, hindi pa rin nakakabalik sa normal ng ikamoy 100%. Kasi po, yung po mga na-stroke, ay talagang hindi na makakabalik ng 100% na kagaya ng dati. Kasi po, tayo po na-stroke na, yung po nga mga dati natin ginagawa, ay talagang hindi lahat ay magagawa na natin. Magagawa muli natin. Yan. Pero yun po, ay napapractice din, kaya pagpag-aralan na lang po natin ay yung mga mahalagang bagay. Kagaya sa mga kamay, importante po yung kamay. Yung pong kamay talaga ang aking inuna sapagkat po yan po talagang gamit na gamit. At narito rin lamang naman sa bahay, pwede mo siyang magamit sa pagkain, sa pagtututbrush, at sa paliligo. Speaking of paliligo, kailangan din po ay tayo po ay iingat din. Huwag po tayong kasi siguro, lalo na sa mga banyo na naka-tiles, ay talaga po napakadulas niyan. Yan po ay napakasensitibo sa ating mga na-stroke kasi po gawa ng ating foot drop ay hindi tama. Ayan. Kung minsan ay pagtatama natin, pagtuntong natin sa tiles ay madulas, hindi po agad tayo makakabawi. Sigurado po hindi diretso ang bagsak at ikaw ay mananakaut. So, ingat talaga. Ayan. Saka napakalaga po ng kamay. Ayan, inuna ko po ang kamay kasi po ginagamit ko nga po sa lahat ng bagay pagdampot-dampot at maraming ginagawa ang kamay. Ngayon yung paa naman ay magagamit natin sa paglabas-labas. Ngayon po naman, pwede rin po tayong mag-exercise sa loob ng bahay. Pwede natin gawin yung mga pinakikita kong exercises sa loob ng bahay. Kagaya ng pag-iinsayo ng paglalakad, pwede rin po tayo maglakad sa loob ng bahay. Especially pag nasa labas, ay umuulan. Ayan po, ay tayo po ay wag nang lumabas. Ayan, mas makabubuting dito sa loob na lamang tayo ng bahay, mag-practice. Ayan. Yun po ang aking
exercises na pinakita ay talaga napakabisa po niyan talaga. Yan po ay hindi ituturo sa inyo ng inyong mga therapist. Ayan. Yung mga marcha na mga basic exercises, ayan po ay talagang paggagawa sa inyo. Pero po yung mga ibang natutuklasan ko na talagang nagpapagaan talaga ng paa. Talaga naman napakabigat ng paa, napakahirap niyang pagaanin. Kaya dapat talaga kailangan ay practice talaga. Yung po mga exercises na pinakikita ko po sa inyo, ayan po ay talagang obligadong gawin natin sa pang-araw-araw. Magawa po kayo, ipasulat nyo po sa inyong asawa ang inyong daily routine na gagawing exercise. Ayan. Pag alas 7, ayan. Kailangan sa umaga talaga exercise. Kung makalimutan sa umaga, merong hapon. Pwede rin po mag-exercise ng hapon. Pwede rin po natin gawin yon. Gawin po natin yan araw-araw. At ngayon, bigyan din po natin ang ating katawan naman ng araw ng pahinga para po tayo ay hindi napepersa. Sapagkat po tayo mga na-stroke ay napakahina na ng ating stamina. Tayo po ay halimbawa, mag-lalakad ka lamang ng konti ay madali ka nang hingalin. Bakit? Sapagkat ikaw po ay matagal na pahinga at lagi ka lang nakaupo, nakahiga. Ayan. Kaya yung stamina natin ay bumaba. Ayan. So, kailangan din po natin na kumain ng mga masusustansyang pagkain na angkop sa ating mga na-stroke. Ayan. Kagaya ng gulay at saka ng mga prutas. Ayan. Yan po ang dapat nating kainin. Kapag tayo po ay mahina na kasi ang ating stamina, madaling mapagod. Ayan. Sa madalit sabi, ay tayo po mga nanga-stroke ay madaling mapagod. Kaya bibigyan din po natin ng araw ng pahinga. At pagkatapos ng araw na iyon, ay balik ulit sa exercise na para ka nagtatrabaho na para kami schedule. Gawin natin yan. At siguradong mabisa. Ayan. Para hindi ka masanay na palaging kung ganyan, tapos hindi na ibuhat ng paa, ay talagang yan po ay bibigat ng bibigat. Ngayon po, kapag ikaw ay nag-exercise at ikaw po ay nakapagpahinga ng matagal na matagal, halimbawa yung mga ilang araw ka hindi nakapag-exercise, mararamdaman mo po ang muling pagbigat ng iyong paa at kamay. Yan po ay bumibigat muli kung hindi na-exercise. Ayan. Kaya nga, yung sa iba, kailangan ma-therapy, mas maganda kung araw-araw na nate-therapy. Paano nga? Napakamahal naman ng therapy. So, gawin nyo ang exercise na mga pinakikita ko po. Ayan. Yan po ay base sa aking experience sapagkat ako po ay isang stroke patient din at ako po 3 taon na na-stroke. Ayan. Uulitin ko po. Ako po ay nung tumama lamang ang aking lakad ay nitong ako po ay 3 taon nang na-stroke. 3 taon po na kinakaladkad ko ang aking paa sapagkat napakabigat po at hindi ko alam ang talagang mga exercises dyan. Ginagawa ko yung mga exercises na pinagagawa sa akin ng therapist pero yun po ay talagang napansin ko po ay dumaan na ilang taon ay talagang ganun pa rin, mabigat. So ganun po pala dapat kinakalug. Yun po pala yan. At talagang gagaan. Promise. At tatama ang yung lakad. Ayan. Kailangan din po ay mahilot din po itong ganito naman. Itong ganito po. Oh. Ayan. Ito pong ang ankle ba ang tawag dito. Ayan. Kailangan nagaganyan yan. Naiikot siya na ganyan. Ayan. Para tumatag din yung kanyang ankle. Ayan. Kasi po, yung akin po, medyo talaga mahina pa rin. Kaya mapapansin nyo po, meron akong foot wrap. Ang foot wrap kasi ay para may tama ang pagpatak ng paa sa paglalakad para maging maayos. Ayan. So, gawin nyo po lahat ng aking sinabi na exercise at talaga pong iyan ay makakatulong upang magawa mo ang mga dapat mong gawin, makapunta ka sa dapat mong puntahan sa pamamagitan ng paglalakad. Pero gamitin pa rin ang tungkod kahit malakas ka na. Huwag kang mahihiya na ikaw ay magtungkod. Talaga naman ganun na na-stroke Kasi alalay mo yan.
yung tungkot, magiging kasama mo na yan. Maliban lamang kung talagang babalik ka ng 100% ang iyong katawan, katulad ng dati. Pero mahirap yun mahirap nang ibalik Pero kung talagang bago-bago ko pa lamang na-stroke at naagapan agad ng mga ganyang bagay, nabigyan agad ng magagandang exercise at therapy, ayan po ay talaga may babalik sa normal. Yung mga halimbawa babago ko pa na-stroke hanggang 6 months, ayan po ay kung maagapan, ay talaga pong yan ay may babalik ng 100%. Pero kung ikaw po ay napabayaan at talagang kamo mag-iisang taon na ay mga nakaganyan pa rin, nakabengkong pa rin na ganyan, ay yan po ay talaga medyo may katagalan. Pero yan po ay may aayos pa rin kahit hindi siya 100%, basta gawin lamang ang mga tamang exercises at paniniwala sa sarili. Ayan, kailangan maniwala ka sa sarili at tanggapin mo kung ano ang nangyari sa iyo. Ayan, huwag ka nang mahihiya, alisin ang galit, ayan, tsaka pati inggit na may inggit ka sa mga kasama mo, mga dati mong kasama na talagang ginagagawa pa rin nila ang mga bagay na dapat na gusto nilang gawin. Kagaya ng mga pagtakbo na mabilis. Ayan, pag-iinuman. Ayan ang isang number 1 na hindi na talaga natin pwedeng gawin Ayan. At saka mga pagsisigarilyo, ayan, iwasan na natin yan. Yung mga kailangan alisin na natin yung dating lifestyle. Kailangan baguhin na natin ang ating lifestyle talaga. Ayan, para tayo kasi ikaw, hindi na ikaw yung dati. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Ikaw ay iba na. Kasi, pero pasalamat din kasi kasama mo na ang pamilya mo, nakakasama mo ng matagal. Kasi nga, ikaw ay nasa bahay lamang. Pero wag kang maano sa sarili mo na parang wala kang silbi. Parang pero hindi, may silbi ka. Basta gawin mo lamang yung mga exercises na aking ipinakikita at lahat ng mga gawain sa bahay ay magagawa mo na. Ako nga, nakakapag-drive na ako ng Bukyo nakakapag-drive na ako at saka nasusundo ko ang aking anak sa eskwelahan at naihatid ko sa trabaho. Kaya nga malaking bagay din sa akin ang pagbabalik ng aking katawan. Ayan. Nakakapalakpak na tayo. Ayan, dati hindi pa. Pero ngayon, ayan, dahil sa pamamagitan niya ng exercises at kasama riyan ang tiyaga. Ayan. Kapag ikaw ay mainipin ka, walang mangyayari sa iyo. Kailangan may tiyaga ka din. Ayan. Hindi kasi yung exercise na pagka-exercise, mga ilang araw lamang ay babalikan na sa dati. Hindi. Kailangan tayo matyaga. Maghintay din tayo. Yan pong ating ginagawa talaga ay talaga may paroroonan yan na maganda para sa ikabubuti ng ating mga stroke na lumalaban. Ayan. Kung ikaw ay lumalaban talaga, ay gagawin mo yung mga bagay na yan. Kailangan exercise, baguhin ang lifestyle, ayan, at saka yun nga, yung mga pagkain na alam na dati natin kinakain, na alam naman natin na makakasama na sa atin, ay iwasan na natin. Yan kasi yung number 1 talagang kalaban natin yung pinapasok sa ating katawan. At saka yung mga dating bisyo ay talikuran na. Ayan, yan po ang talagang magpapagaling sa iyo. Kaya naman ako ay nagpapasalamat sa mga natutuwa ako pag may nakikita akong stroke na lumalaban at unti-unting talagang makikita mo na siya gumagalaw na siya na maganda, ay nakakatuwa po yan. Nakakatuwa. Ayan. At tayo po ay marami na rin natulungan. Kasi po isineshare natin ang mga bakit ako lumakas ng ganito, bakit ako halos nakabalik. Kasi nga sa exercise din yan, sa tiyaga. Ayan. Pero yung ako po ay hindi pa talagang perfect na kami yung totally 100% na gumaling, na nakabalik sa normal, hindi pa rin po ako
kagaya ng aking paa ay mabigat pa rin. Ayan. So, pero ina-exercise ko pa rin yan at nakikita ko naman na may pinagbabago. Sana po ay ganun din kayo. Magtiyaga po tayo at talaga po ngayon po ay makakatulong sa ating mga na-stroke. So maraming salamat po sa panonood. Ako po nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayan, sa mga subscriber, maraming salamat po. Basta lagi nating huwag tayo mawawala ng pag-asa at lagi nating isipin na tayo ay gagaling, naglalakas at titigas. Maraming salamat po sa inyo at I love you all. Mabuhay po kayo mga stroke na lumalaban at God bless you.